Tahimik pa rin ang Philippine National Police sa gitna ng mainit na batikos at panawagang managot ang mga sangkot na opisyal sa iligal na pag-aresto at sa pilitang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands noong Marso 11. Isang hakbang na mariing kwenisyon sa inilabas na paunang ulat ng Senate Committee on Foreign Relations. Batay sa paunang report ng Senate Committee on Foreign Relations, iginiit ni Senator Amy, chairman ng naturang komite, na politically motivated umano ang pag-aresto kay Duterte. Sa inilabas na rekomendasyon ng Senado, kabilang sa mga pinakakasuhan sina DOJ Secretary Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Pinangalanan din si PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Nicolas Torre at Special Envoy Marcos Lacanilao para masampahan rin ng kaso. Pinakakasumhan si DOJ Secretary Remulla dahil sa paglabag sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act for sanctioning or causing an invalid administrative arrest against Duterte, usurpation of judicial functions, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Pinakakasuhan naman si Interior Secretary Remulla ng arbitrary detention, violation of Republic Act 319 for inducing or persuading General Torre or General Marbil to perform an act in violation of law, rules and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Arbitration detention, violation of 319, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service laban naman kay PNP Chief Marbil. Mahaharap din si General Torre ng 2 counts of arbitrary detention para kay dating Pangulong Duterte at dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Paglabag sa Republic Act 7438 matapos na pagbawalang bisitahin ni BP Sara ang ama nito at presahang pag-iwan ng mga abogado kay Duterte. Paglabag rin sa Republic Act 319 o pagsunod sa mga kautusan ni na General Marbil at Interior Secretary Remulla, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Habang inirekomenda rin ang pagsasampa ng kaso laban kay Special Envoy for Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilao sa ilalim ng usurpation of official functions sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code, false testimony sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nauna nang nabatikos ang pamahalaang Marcos Jr. sa ginawa nito sa dating presidente ng bansa nang abandonahin ito si Duterte sa kamay ngayon ng mga dayuhan. Sa kabilang banda hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga protesta ng mga Pilipino mula sa iba't ibang dako ng mundo dahil sa mga nakitang paglabag na ginawa ng pamahalaan sa karapatan ni dating Pangulong Duterte.